Punta natin. Ito, isa alagad. Ito, alagad ni Duterte to. Oh. Happy I'm happy. Ito ho, lumalabas sa feed ko to eh, sa news feed ko sa sa Facebook. Talagang kapag ka nakikita ko yung mga pinopost nito si Greco Bellica, mga kababayan, sineshare ko, no? Tapos may sagot doon, mga kababayan. Ano ba tinakbo ni Greco? Party list, di ba? Ano? GB? Ewan ko kung ano ibig sabihin, basta ang alam ko, talo. Tumakbo din ang tatay nito doon sa Maynila, talo. Nakatikim na ba ng panalo si Greco Bellica? Parang hindi pa din, no? Mga kababayan, eh, no? Ay, nako. Lahat po ng pinopost ni Greco Bellica, inaano ko yun, sineshare ko, tapos with matching sagot ko. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ang pag-asa na lang dyan ay mag-file ng charges against kay Sara ang Department of Justice or Ombudsman kapag ka talagang napatay ang impeachment. O, game! Greco, magsalita ka na ng kabadingan mo. Ay, sorry! Magsalita ka na ng mga sasabihin mo. happy these are the days na happy ka na may Senado dahil yung Happy? Iniisip pa din namin magnanakaw ang vice-presidente, na nagnakaw ang vice-presidente. Yun pa din ang iniisip namin. Happy kayo? Okay na kayo doon sa ganon? Ulitin ko ho, Mark, bakit mo naman iniisip na magnanakaw ang vice-presidente? Base po sa napansin ko, sa nakita ko, may mga ebidensya, may mga itinatanong sa kanila, hindi nila masagot. Ayaw nilang sagutin. Iniiwasan nilang sagutin. Kaya hindi po nila masisisi si Mark Ramos na yun ang nasa isip niya. No? Siguro yung mga ebidensyang yun ay may katotohanan kasi hindi nila kayang idepensa ang kanilang sarili. Kung ako ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, kung ako ho, nakita ko si Ray Pinyo ko, dyan po sa comment section, titigilan ko na po itong vlog na to. Nako, ayan na nga. O paano ho, mga kababayan? Hindi, joke lang. Shoutout sa'yo. O, Ray Pinyo ko. Maingay ho yan sa GC namin. Kung ako ho, supporter ni Sara Duterte, let's say, kung ako yang si Greco Bellica, no, pero hindi ho ako hindi ho ako malambot, mga kababayan. Kung ako ho si Greco Bellica, hindi ho ako magsasaya, hindi ko masasabing masaya ako. Bakit? Kasi alam ko sa utak ng mamamayang Pilipino, iniisip pa din ng mga kapwa natin Pilipino na magnanakaw ang vice-presidente dahil nga po wala tayong nakitang depensa, wala tayong nakitang pagpapaliwanag. No? Galing po sa kampo ng vice-presidente. Dismiss lang dismiss. Ibig bang sabihin yan kapag ka na-dismiss? Ibig bang sabihin yan pag na-archive, pag natulog? Yung impeachment na yan, ibig sabihin ba ay napatunayan na hindi nagnakaw ang vice-presidente? Hindi ho. Hindi ho, mga kababayan. Lalo lang pong lalakas sa isip ng mamamayang Pilipino, naku, baka totoo talaga yung mga ebidensya. Kasi tingnan mo sila, hindi nila masagot-sagot. Pilit nilang gustong ipahinto yung impeachment kasi wala silang isasagot. Di ba, MacSafe? Wag muna ngayon lang nagiinit ang usapan. Di ba? Tuloy. yung mga pagtatangkang abusuin ng kapangyarihan, lapastanganin ng batas, saling yung batas, ang karapatan ng mga tao na bibigyan ng may humaharang, bumabalanse. Humaharang, bumabalanse. Ito nga binibigyan ng karapatan, ang vice-presidente para ipagtanggol ang kanyang sarili. No? Para sabihin sa atin, Mark, hindi ako magnanakaw kasi ganito, ganyan. Maipaliwanag, lahat-lahat. Pero ang layo ng sinasagot niya, anong sinasabi niya doon sa kinatutuwa nila. Yung kinatutuwa nila, wag matuloy ang impeachment. Di ba? Sabi, yes, sabi ni Jane T. Resio, yes, her name was not cleared, still a thief. Hindi ho natin masisisi yung mga kapwa natin Pilipino kung ganyan pa din po ang iniisip. Di ba, Helen's Vlog,
Sana wag makakalimot mga botante, magpaloko sa puro pangako. Hindi po namin kakalimutan si Marcoleta. Hindi po namin kakalimutan na yung panahon po ng eleksyon, 2,000 pababa na kuryente ay pinangako ni Marcoleta na magiging libre. Di ba? Tawa ngayon, iyak later, Boss Mark, sabi ni Enero Basco. O, tuloy. Masaya ako dahil sa narinig ko na talagang tinindigan ng mga senador yung batas, yung konstitusyon, yung Pero masaya ka na hindi nyo na ipaliwanag, hindi nyo na ipagtanggol, hindi nyo na idepensa ang vice-presidente at mananatili sa isip ng mamamayang Pilipino na may tinatanong, may kinu-question, no? Na pondo ng bayan. Masaya ka nun? Hindi. Di ba? Hindi. Bakit? Kasi yung idol ko pinag-iisipan pa din na magnanakaw eh. Supreme Court ruling dahil mahalaga po yun sa ating sa tibay ng ating bansa eh. Mahalaga ho sa kanila mga kababayan. Mahalaga ho sa kanila. Kaya lang ho mga bossing, sa mga susunod na mga panahon in the future, ano po, medyo tingin ko delicates. Lalong-lalo na kapag ka ito, ganito makikita natin yung mga senador natin, mga kababayan. Aba, yung mga magnanakaw na nasa ilalim. Tapos kapag kayong pag natsyempo, kaibigan ng senador, tapos ipapa-impeach or whatever, papatalsik. No? Tapos umabot po sa punto na kailangan ng basahin o basahan o magbase sa konstitusyon ng Pilipinas. Nakakatakot to, mga bossing. Bakit? Kasi mangyayari dyan, kung sino po ang nasa poder at kung ano ang gusto niya na interpretasyon ho doon sa konstitusyon na yun ang masusunod. Eh, friends nung nasa ilalim na magnanakaw, friends nung magnanakaw, Are, no, pinapa-impeach ako, pinapasipa ako, pinapaano. Kang mag-alala, pre. Nandito ako nasa poder, No, isa ako sa magiging judge, bakit naman? Pre, malakas ang laban nila kasi nakasulat sa konstitusyon, No? Pre, huwag kang mag-alala dyan. No? Kung sino ang nasa poder, ako ang magi-interpret niyan. At, paano nga yun nakasulat niya? Alam ng mamamayang Pilipino yan. Mamamayang Pilipino who? Ako nga ang nasa poder. Di ba? Sino yung mga pinagsasasabi mong mamamayang Pilipino? Ako nga nasa poder No? Sabi, sir, forthwith pinakinggan ko ba? Hindi naman, di ba? Iniiwasan ko nga sagutin yung mga malalaking eskwelahan. Iniiwasan ko nga sagutin na mapag-usapan yung forthwith na yan Ganun lang. Okay, sir. Dadamihan ko pa po nakaw ko. Dadamihan ko pa po nakaw ko. No? Total naman, nakabase po yung ibig sabihin ng konstitusyon doon sa mga nasa poder. Bakit ilan ba friends mo dito? Madami. Lamang na lamang po. Yari. Di ba? Yari ho, mga bossing. Sa susunod na mga panahon, yung impeachment na yan, baka wala na hong ma-impeach mga bossing. Kaya, syempre, pag ganun yung nakikita nila, nakaw lang tayo ng nakaw. At doon siguro ho, mga kababayan, baka masabi natin na kung merong fourth world country, may fifth world country, may sixth world country, naku po, baka doon na po papunta ang Pilipinas, mga kababayan. Ilagay nyo si Sara Duterte sa 2028. Malamang na malamang ho yan. Ma-maintain ng order. So, this is a win for the Filipinos. I mean, wala naman Nanakawan na kami. Nanakawan na kami tapos panalo pa kami. Anak ng tinapayan. Correction mga kababayan. No? Hindi ko hindi ko tinutuldukan na sinasabi ko magnanakaw si Sara. Kaya lang hanggang ngayon hindi po nila naipapaliwanag. Nanakawan na kami, panalo pa din kami. Win for the Philippines. Yung mga kinaltas, kinsenas, katapusan,
No? Na naiisip ng mamamayang Pilipino, putik na to, 700 yung kaltas sa akin. Tapos sa katapusan 700 ulit yung kaltas sa akin. No, 1/4 isang kabambigas na yun na. No, wala tayong magagawa. No? Kasi parte yan ng bilang isang Pilipino. Hayaan mo, tingnan mo naman yung tulay na yon. Diyan napunta ang tax mo. Nakita mo, bumibilis ang transportasyon sa Pilipinas, diyan napupunta yung tax mo. No? Okay sana kung ganun. Pero kung ito, mga kababayan, ayaw magpaliwanag at pilit hinaharangan na marinig ng mamamayang Pilipino kung saan po napunta ang tax natin, mga bossing, panalo daw tayo. Panalo daw tayo. Sabi ko, putik na yan. Hindi nga, ayaw nga sabihin sa akin kung saan napunta yung tax ko. Tapos, panalo ako. Malupit ho. Si Greco, Belhica, mga kababayan. Kaya, hindi manalo-nalo eh. Parang si Guanzon lang din ho ito, mga bossing. Problema sa impeachment as long as you do it properly, do it according to the process. So, congratulations. Doon sa proseso. Ako, sasabihin ko, mga bossing, mali yung proseso nila, pero pinagbibintangan nila ako na magnanakaw. Hindi, sige, hayaan mo, pagbigyan natin. Bigay nyo sa akin tong impeachment na ito. Ipapaliwanag ko ang sarili ko para mabura sa isipan ng mamamayang Pilipino magnanakaw ako. Ganon gagawin ko. Ano po? Ganon ang gagawin ko, mga kababayan. Pero sila ang ginagawa nila, pabor sa amin to, madismiss, mahinto, maudlot. Kasi kailangan namin na mas matibay na pangdepensa sa kanila. Sa ngayon, wala kaming maisip na pangdepensa sa kanila. Kaya dismiss. Sabi ni Ronald Scott Pestra, hindi, talunin nyo na lang. Ang ganda ng bike mo, pangmayaman yung bike mo. Sagutin mo kami dito. No? Doon sa mga sinasabi namin na hindi nila maipaliwanag yung kanilang sarili, ipagtanggol mo. Hindi, talunin nyo na lang sa 2028. Ewan ko lang kung aabot ng 2028 kung masasama si Sara Duterte sa ICC. Baka wala din. Ano po? 26 million lang kayo, baka wala pa. Baka 20 million na nga lang kayo eh. Yung 32 million yung sinasabi, pinagmamalaki, makakapal ang mukha nyo. Kasama kami doon sa 32 million na nagtanggal kami ng suporta sa Vice Presidente dahil nga dito. Di ba? Makapal po ang mukha ng mga DDS pag sinabi sa inyo, harap-harapan na 32 million pa din sila. Bakit? Bakit ko nasabing 20 milyones na lang huyang mga yan, mga boss? 20 milyones, tingnan nyo nga yung boto ni Bato at ni Bongo. 20 milyones na lang ho, mga kababayan. Ako ho, naniniwala ho ako na kung solid pa din na 32 million ang bayang Pilipinas, para solid na 32 million pa din yung mga supporter nitong sila Sara Duterte, di dapat to 32 million pa din ang naging boto diyan sa Senado. Or dumagdag pa ho kasi dadagdag ang botante. Di ba? Wala ni isang DDS ang hindi boboto kay Bongo at kay Bato de la Rosa.